located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946, or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We are excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home. Land survey, Bergonio, Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey, original survey, relocation, subdivision, consolidation, structural, Bergonio, Geomatics and Construction. Fully computerized. From field to finish, results are accurate, reliable, and fast. We also offer pre-engineering works like route survey, topographic, hydrographic, profile survey, precise leveling, cut plotting, digital mapping, titling services, consultancy, and specialized surveys like RTK, GNSS, and drone mapping. Bergonio, Geomatics and Construction at 189 Riosa Street, Kinale, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0906-555-7566, or 0999-577-9577. Bergonio, Geomatics and Construction by Kim Bergonio, Geodetic Engineer and Programmer. Always hire a licensed Geodetic Engineer. Borsal Nature Spring Resort. Enjoy swimming at the cool and rejuvenating clean spring water and enjoy the view of the majestic Mayon volcano, the fresh breeze flowing from the nearby forest with 2 large swimming pools and a kiddie pool filled with flowing fresh and clear water from the spring. Borsal Nature Spring Resort is powered by both solar energy and hydro energy. It has no brownout and has enough parking spaces to accommodate all types of vehicles. It has big cottages, gazebos and halls, perfect for picnics, family outings, class reunions, wedding reception, and all kinds of parties. Overnight stays at air-conditioned rooms are available whole year round. Borsal Nature Spring Resort open to the public with an enhanced facilities 24 hours a day, 7 days a week. For reservations and inquiries, visit the Borsal Nature Spring Resort Facebook page or please contact at 0912-116-2696 or at 0997-954-9778. Ilabas na ang basura nyo, truck na hahakot na dito. Mga basurang naipon, lahat ng itatapon, ilabas ng mahakot ito. Sa bahay at opisina, sa ospital at eskwela, sa palengke, karinderya, mga hotel at kalsada, hinahakot ang basura. Sundin natin ang payo ni Mayor sa kalinisan at kaayusan. Hintayin ang truck ng basura, wag po tayong magtapon kung saan-saan. Iayos ang basura nyo na pwede pang pakinabangan. Basurang pinagkukunan ng kabuhayan ng magbobote, dyaryo at bakal. No segregation, no collection. Ini ang Tabaco City's tindugon na radio station. One radio. 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 Perming tindugon sa impormasyon asin musika. Perming nakatutok para sa pagtaoning tultol na serbisyo. One radio. 91.3 News FM. Tindugo na! Tindugo na! Serbisyong tunay. Kasiyahang walang kapantay. Ang kabos ng mga bagay nadadara sa urola. Tamang desisyon sa lambang diskusyon. Daing halong duda. Legal sana! Legal sana! Legal sana ang programang giya sa mga kahapotang kaitpuhan nin kasimbagan. Aramon ang mga bagay-bagay sa Legal Sana. Legal Sana! Kaiba si Attorney Randy Blanza. Legal Sana sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Sa isang kulungan bakal ay may taong malungkot umiiyak.
tanong niya sa sarili ay kailan magigising. Maray na aldaw po giraray mga tugang. Maray na hapon udto pa ano pa palan aga. Maray na aga sa satong mga paradangog sa nag-aantabay po sa tuyang Facebook Live. Salamat po. Sa mga maski brown out kita ngunyan, dakon man giraring nagdadangog. Diyan po sa Tiwi Public Market. Salamat po sa mga nag-aantabay sa tuya diyan. Asin man po sa mga nagdadawog sa Malilipot Public Market, asin dyan man po sa Central Terminal sa Pawa, Tabaco City. Salamat po sa saydong suporta dito sa programang Legal Sana. So, ini po giraray si Attorney Randy Blanza. Magkakaigwanan naman kita ngunyan ki pag-aadal, ki diskusyon, manungod sa mga batas na nakakaapekto sa tuya. Ang aning magkaigwaman po kita ki mga impormasyon, ki mga kaaraman na makasabay man kita sa mga issue ngunya na tiguro na nakaabot na sa national level na nganing maimpormaran kita asin makatawaman kita kisa tuyang nagkakanigong opinyon. So, syempre po bago kita magpulkang sa tong programa, gusto mi lang po pasalamatan sa padagos na pagtatao ki oportunidad digdi sa programang Legal Sana na makapaghiras man kita ki kaaramang legal. Sa satuya pong mga big bosses digdi sa One Radio, si Sir Jing Monte Alegre, sa General Manager po si Sir Romy Volante, si Station Manager po tapo si Ma'am Rosana Osang Bores, asin man po ang sa tong kairiba permitting digdi sa technician po si Sir Luzon Loins Bornasal. So sa ngunyan pong aldaw, mainit-init ang satuyang magayon kasi bago nagdadawag ako sa ni News Director Ed Bordeos, magayunon si intro kang satuyang programa about po ini sa charter change. Iyo po yan ang tangunyan sa episode tangunyan. Ini pang paguro ng ining constitutional change o tig-apod tang charter change or the so-called chacha. So ano ba talaga ini? Tangunyan pag nahiling ta sa mga news item sa radyo, sa television, alos dakula na ginaining national issue, may mga magkakabilang lado po ang tigahapot kung anong sa indang stand, kung anong sa indaman na digdi, kung baga so mga pro and anti digdi sa charter change. So kita po dahil tulos ang role kang programang ini is dahil kita mata okay kung baga arog kay ng istanta, arog digdi dapat kita duman dapat kita dai ang purpose ta po is mainformaran ang satong mga paradangog, ang mga paraantabay na matawanan sinda kigiya kung saan ba talaga ang magayon ba talaga ining constitutional change kasi may nagsasabi magayon ini, may nagtatarama na bako yan magayon. Dakulo na problema ang Pilipinas, nataiyo pa yan ang constitutional change ang tigpaparatupag. Siguro pag napababa na ngayang presyo kang baga sa 20 pesos per kilo, saka na kita dyan magururon. So, bako po automatic na pag may issue, maside po kita tulos. Aramon ta po nguna, sabi nga we see the forest first. Do not judge when you don't realize the whole situation. So, anong tapo nga na? Iyo po ang role kang programang ini. So, ang constitutional change po constitutional reform in the Philippines. Pag sinabing constitutional change, pagbabago. Gustutang bagon ang constitution. May duwang paagi para mabago ang constitution. May tigapod kitang constitutional revision, may tigapod kitang constitutional amendment. Pag sinabi pong constitutional revision, totally babaguan ta ang konstitusyon. So halimbawa, ang kita ngunyan, Republican system kita ngunyan, Republican or bicameral system, gusto tang gibuon na federal system or gibuon ta na parliamentary system. Talagang gabus na provision kaan mababago. Mababago. Iyan ang tig-apod na constitutional revision. Pag sinabing revision, hindi naman i-disregard. Kumbaga, totally babagon ang content kang satuyang constitution. May tig-apod naman kitang constitutional amendment. Sa constitutional amendment,
So mga provision lang na iba ang babaaguhon. Halimbawa, so tigpo-propose na economic provision sa kung anong section ito sa Constitution, inilang ang babagohon, all the rest will remain the same. So, amendment po yan. Yan ang usual na tigigibo sa United States of America. Padiit-diit, piecemeal amendment kung ituring. Ano? So, babagon niya so Article 1. Article 1 sana. So, 2 hanggang Article 13 or ano yan, as is. Mas madali. Okay. So, yan po ang duwang klase kang pag-amend sa Constitution. Biriyuan na pagbarago or padiit-diit. Garuman sa leta, sa ining mga Republic Act, may mga blake po kita na batas nga, Republic Act number arog kaini. An Act amending Article 1, 2, 3 of the Republic Act arog kaini. So, ang babaguan lang duman, so tulong article. All the rest article that are not affected will remain valid and enforceable. Pero pag sinabing revision, ang batas na ini ma-supersede, duman nga sa batas na ini, so dating batas, ma-invalidate, puon ngunyan, iyon na ini ang susunodon. So maliwanag po kita ngunyan, ang problema tangunyan, ining nagluluwas na move for the chacha, bako klarado kung revision ba o amendment sana. Okay? Dai na explicar masyado kang mga proponent, kang mga nagbubusol kaini kung para saan. Kasi may nagsasabi, may nahiling tama sa mga balita, ang babaagun sa nadaa, so economic provision. Kasi masyado daw na restrictive ang satuyang konstitusyon, daitig aalaw ang foreign ownership. So gustong baguan ito, nganing makalaog digdi sa Pilipinas ang mga foreign investment. Mas madali na, di syempre pag may negosyo digdi, makakatabang yan sa ekonomiya ng Pilipinas, sa sa employability kang satuyang mga that is amendment. May nagsasabi man na baka daw gamiton ini na pagtinugutan ta ining pagbusol kang constitutional reform na ini, baka totally magkaigwaki constitutional revision. Baka baaguhon gabos. Pwedeng i-shift ang satuyang form of government from presidential to parliamentary system. Gabos talaga kayan maapektuhan. Pag binaaguta po ang form of government, gabos kaan na provision apektado. So, iyan ang saruya, ang sarong question, ang sarong digdi, daita aram, kung ano ba ang tigbubusol kaining proponents kang charter change ngunyan, constitutional amendment ba o constitutional revision. So, dapat iklaro yan. Para at least guided kita kung talagang babaaguhon, portion lang kang constitution or babaaguhon gabos. So siguro nabanggitan naman po ang change in the form of government. Anong pagkakaiba na ngay attorney kaining presidential sa parliamentary system? Ang presidential system po, ang nagboboto kang presidente, mga tao, araw kaining tigigibota. Pag election, maduman kita sa polling precinct, iboboto ta kung sisi ang gusto ta na maging presidente kang Pilipinas. Under parliamentary system, ang saro sa major feature kang parliamentary concern, ang iboboto kang mga tao ining mga tig-aapod na minister. Sa ngunyan, ang equivalent niya sa presidential system ining mga congressman. Ining mga congressman sa parliamentary system, ang apod sa inda mga minister. So from among this minister na i-elect ang mga tao, ining mga nanggaranan na elect na mga minister, they will elect from among themselves kung sisay ang magiging prime minister. So kaya po, ang nagboboto kang prime minister, bako mga tao, but the ministers that they elected. So ang prime minister, madali yan mapahali. Madali yan, ang presidente kang Pilipinas, dayan basta-basta napapahali sa pwesto hanggang din natatapos ang termino, o kaya pwede yan palion by impeachment. Ang Prime Minister, kung halimbawa, may term man iyan,
Halimbawa, dahil patapos sa term niya, so mga pag-iriban niyang minister, dahil ng tiwala sa iya, may tigapod kitang vote of no confidence, pwede yan pahalion anytime. So mas madali ang pagpalit kang prime minister kaysa sa presidente. Dakulon pa po yan na pagkakaiba. Dakulon niya na pagkakaiba, but basically, on the appointment of the president and prime minister, magkaiba talaga yan. Hahalion sa tao ang karapatan na mamili kung sisay ang sa indang magiging presidente, ibabalyo yan duman sa mga prime minister. Ay sa mga minister from among themselves, they will vote who will be the prime minister. Sa rupang pagkakaiba kang presidential and parliamentary system, sa presidential system po, sa ngunya na sistema kang form of government sa Pilipinas, igwa kitang executive department headed by the president, the vice president, and the cabinet, secretaries, department, bureaus, etc. Igwaman kitang tig-apod na legislative department. Legislative ining nagigibo ki batas. Sa ngunyan, bicameral system kita. Bicameral, ibig sabihin, duwa. May lower house, may upper house. Ang lower house, iyo ang House of Representatives. Ang upper house, iyo ang Senate. As in, igwaman kitang judiciary. In the parliamentary system, ang executive sa legislative body of government, nagsasaro yan. So kung sisay ang mga minister na nanggana, sindaman ang magiging Minister of Education, Minister of Finance, Minister of Trade and Industry. Nangyari po ini kang panahon ni Marcos Caito, nagkaigwa kita ki mga minister, nagkaigwa kita ki prime minister. If I remember it correctly, the first and the last prime minister sa kasaysayan kang Pilipinas si Cesar Virata. So kaya lang modified kita kaito, maski may prime minister, igwaman giraray na presidente. So inadapta ka itong form of government. So iyan po dakulaon iyan na iyan ang tig-apod na constitutional revision pag magkakaigwa kitang change in the form of government. Okay. So under our 1987 Constitution, ang tigsusunod ta po niyan ining 1987 Constitution. Okay? So tig-apod kang iba, Cory Constitution daa kasi ang na-adapt ining Constitution kang time ni President Corazon Cory Aquino. Under this 1987 Constitution, may tulo na paagi kung paano mo baaguan ang Constitution kang Pilipinas. Whether that is constitutional amendment or whether that is constitutional revision. Tulong paagi. Inot na paagi, Constituent Assembly. Ang ikaduwang paagi po, Constitutional Convention, at ang pangtulo, People's Initiative. Na iyo po ang tigbubusol ngunyan. Okay. So paano po ang paano po ang mga prosesong ini? Under the Constituent Assembly, so Senador, so Senate, tapos so House of Representative, ma-file sindaki resolution. Halimbawa sa Senado, ma-file sindaki resolution to convene itself to become a Constituent Assembly. Kay puwan, 3/4 vote kang mga senador magtugot na magisindang Constituent Assembly. So 24 ang senador, kaipuan at least 18 kaiyan magtugot na maging Constituent Assembly. Sa part man kang Congress, House of Representatives, 3/4 kang the total membership of the Congress, including the party list. Sa ngunya nasa 300 plus po ang miyembro kang Kongreso, kang House of Representative. Yung mga district representative as in party list representative, nasa 300 plus po yan. So magbuburutuan sinda, dapat makakuha kibotong 3/4 or 75%. At least 75% of the members of the House of Representatives should vote and agree that the lower house shall constitute Constituent Assembly. So nagbotohan sa Kongreso, nagbotohan sa Senate, nagbotohan sa separate voting po ini ang tigsasabi kang satuyang konstitusyon.
So sa ngunyan, ang presenting status po ngunyan, ang Kongreso, ang lower house of representative, kaya ining makua. Kasi igwa po sindang tig-apod na super majority. Kaya sa kung halimbawa mag head count ka ini, posible po ini may posibilidad na lumusot ini sa House of Representative. Ang problema sa Senado. Sa Senado, dakol ng mga senador, may mga senador na nag-express categorically and they are open about it that they don't want any charter change. So, kaya, madidipisilan pag abot sa Senado na makakuha nagkakanigong boto, required votes, nganing magiining Constituent Assembly. Kaya sa ngunyan, ang Constituent Assembly, medyo magabat ining makuha. Okay? Medyo difficile makonvene ang Senate and the House of Representatives to become a Constituent Assembly. Kaya, garoday ni para sa mga proponent nahiling man gayud ini, ikis nga ini. Day nakita nga digding day kita nga digding pag-asa. So ang ikadua po, Constitutional Convention. Paano babaguhan ang Paano babaguhan ang Constitution? Constitutional Convention. Maburutuhan man giraray ang Senado tapos ang House of Representatives na mapaapod ki Constitutional Convention. Okay. Mapaapod sinda ki Constitutional Convention. Digdi, 2/3 vote lang naman ang kaipuan. Bako 75%. Only 66.67% I stand to be corrected. 75% of 75% of 24. Tama, 18 pala. Guna ko na lumasumat mat ko. So, digdi po, sa Constitutional Convention, pag luminusot ini, mapaapod ki-election. Magkakaigwa digdi ki-election, may mga kandidato digdi. Kung sisay ang magiging representative para sa Constitutional Convention. Election po ini. Garo ka man sana nagboto ki kandidato, magpapaapod ki special election ang COMELEC para ma-determine kung sisay sa mga candidates ang makakalaog bilang miyembro ng Constitutional Convention. This body, ining Constitutional Convention body po, ini ang magsusurat kang magiging constitution ta kung sakali. So, anong magiging kayo ni? Maski sisay po, may mga qualification man kung sisay ang pwede mag-apply digdi. Alam ba ako, gusto ko mag-apply, di madalagan man ako para maging member kang Constitutional Convention. So, pag nabutuan ako, nang gana, magiging akong member kang body, as in saro ako sa masurat kang provision kang magiging bagong konstitusyon. Ano ang advantage kay ni? Ang advantage po kay ni, pwede kayo ning magkaigwa ki equal representation. May masurat na hali sa labor sector, may masurat, may pwedeng dumalagan hali sa management sector, sa youth sector, kung ano man ang mga sektor na gusto ninda ang sa indang sector man ma-represent sa pagsurat kang bagong constitution, they have equal chance and equal opportunity para ma-elect as one of the delegate or members of the Constitutional Convention. Ang saro sa disadvantage kay ni, magastuson po ini. Magastos talaga ini. Tamakondak ini kisarong national election. Okay? So, yan ang Constitutional Convention. Ang 1987 Constitution po na tigsusunod tangon yan was enacted by a Constitutional Convention. Nagpaapod po kayo ki election after the EDSA People Power Revolution, nagkaigwa kita ki election for the Constitutional Convention delegates. As in, mga nanggarana po duman, iyo ang nagibo, iyo ang nagsurat kang ining 1987 Constitution. Natigsasabi na may mga provision daw na bako na applicable sa ngunyan because of the change in circumstances. Ang satuya kong Constitution 1987 pa, so mga 40 anyos naman 2024. So almost 40 years naman na 37 years old lang sa tong Constitution. Kaya sabi kang mga proponent, it's high time na dapat mabagwa naman. Ako po personally,
inadalan mi man po ang constitution ta, perang beses mi naman po ang tig para balik-balikan, tig tuturo ko po yan sa College of Law, nakaturo man ako kay political law. Talaga pong ako personal, may nahiling man talaga ko, diba, nakaipuan naman na baguhan na provision. Baguhan na provision, baguhan sa constitution. So, iba ang amendment, iba ang revision. So, ini pong Constituent Assembly, Constitutional Convention, ang ikadua, Constitutional Convention. Siguro nahiling kang mga proponent na dipisil talaga na makuha ang suporta kang Senado. Dipisil mako ang suporta kang Senado, tamaski 2/3 vote ang kaipuan, garo lukewarm ang kang Senado. Garo bako sinda aggressive, garo kumbaga bako urgent sa Senado ang issue kang constitutional change, kaya ang Constituent Assembly, case ang Constitutional Convention dipisil maikatulupang paraan para mabago ang Constitution, ini na ang tig-apod na People's Initiative. Ini po ang ginigibong ngunyan, ang binubusol ngunyan. People's Initiative. Sisay ka nang nabubusol. Actually, maski sisay po na cause-oriented group or an individual can start a petition. So, ano po ang requirement kaining petition? Inuman tango na. Under the People's Initiative rule, kaipuan kada distrito, kada distrito sa bilog na Pilipinas mag-agree ang 3% of the registered voter. So kung halimbawa digdi po sa tabako, igwang 100,000 na registered voter, dapat 30,000 mag-uyon kaan. Bako lang tabako. Digdi nga sa First District ang Albay. Tiwi, Malinaw, Tabako, Malilipot, Santo Domingo, Bakakay, Santo Domingo and Bakakay. Ang total population tangaya digdi is total registered voter 100,000. Assuming para madali lang ang pagkompyuta. Sa 100,000 naan dapat 3,000 3,000 na botante magtugot sa petition. Iyan po ang tigpapapirmahan. Okay? Iyan po ang tigpapapirma na iyan na pirmang yan that would signify your approval for constitutional change. Iyan ang petition. And at least 12% of the registered voter in the Philippines, 12% kang mga registered voters sa Pilipinas should agree or should sign the petition for the proposal to change the constitution. Dahil ko pa man po akong personal knowledge about this sa mga maglalakop na mga petition, nahiling ko lang sa Facebook, nadanaw ko lang sa TV, pag nagiling ako ng mga news, nagbabasa ako ng mga news, nagiling ako sa mga sa mga TV show. Ang tigsasabi digde, ang People's Initiative daw, kaya nagkakaigaw kang yung People's Initiative, number 1, gustong baguhan ang economic provision kang constitution, as in ikadua, gustong baguhan sa provision, duman sa butuhan kang Senado tapos Kongreso. Okay? Na dapat ang butuhan, bako na separately. Bako na separate, so senador, magburuto sindaman, so congressman dahil na, pagsarabayo na lang. So halimbawa po ngaya, so 24 senador plus 300 na congressman, di magiging total 324. So pag nakuha mo duman ang 75%, pwede na ka mo maging constituent assembly. So halimbawa, so 24 senador, habo, ding nagbutong senador, so 300 na congressman, or gibunta na sana 299 na congressman, nagbuto iyo, adagos man giraray. So mababaliwala digdi ang role kang Senado kasi magtugot sinda kida basta hamana kung baga makako sufficienting number duman sa House of Representatives, the Constituent Assembly may be formed, the Constitutional Convention may proceed. So parang nagluluwas kayo dina-downgrade
So, maluwas kay ni, ang magiging net effect kay ni, magkakaiba ki downgraded power ang Senado sa pagpasar kang mga amendments sa Constitution. Kasi 24 lang sindang boto. Ngunyan, maski 24 sinda, pag din ako ang ding may magiginibo. So, iyan pong pagkasabot ko ngunyan sa nagdadalagan digding nagdadalagan na petition na kasuha po na iling ko si Senator Amy Marcos, si Congressman Duterte, nagtataram naman na nakaabot na sa Davao. Digdi sa malilipot, dahil pa kung nabalitaan na igwa. Pero, ang po kayan, pasabuton ta. Tabaka may gusto mo naman talaga kang tawong arog kayan, dahil kitang maginibo, kasi igwa kitang legal maxim na tig-apod na the voice of the people is the supreme law. The will of the people is the supreme law. Kung iyan gusto kang mga tao, maski habo-abo kang mga senador, dahil ka mong maginibo. Tang mga senador, ang mga congressman, ang apod sa Indo, representatives. Nagre-represent lang kamo sa mga tao. The final source of power are the people. Kaya iyan ang makamundo po sa tuya, na ang power na exercise ta yan through election. Every time may election, ang pinaka-powerful na tao sa Pilipinas, butante. Tapos, iyan na power titao lang yan, 50 pesos ang gatos, maski 300, 1,000, baratuhon man ang cost kang power iyan lang ang panahon na nagiging powerful ang mga butante pag eleksyon, gamiton tayo na power. Gamiton tayo na power para iilihir talaga kung sisa ang karapat dapat. Bako nang tamili midbid na ngaya o maringay ni tamatibay magsayaw. Kang nahiling ko ngayon sa meeting di abanse, matibayon magkanta, bako man karantahan ang pwesto sa gobyerno. Dapat so kwalipikado man. So siguro po next year ma-eleksyon na naman. So magkakaigwanan naman kitang mga butante ki absolute power. Absolute po ang power ta. Diyan pwede sa tunghalion. Diyan mahali pag linaganan ka na indelible ink, diyan ka na makaboto. Maski diyan ka pa man talaga nagboto. Pa-cuticle remover mo lang yan, makaboto ka giraray. Po. So ining people's initiative na ini, hali mismo sa mga tao sa initiative. Ang requirement 3% of the registered voter magtugot as in 12%. After pong maka-generate ka ining petition, sabihin ta nakakuha sufficient ng numero. Bako yan automatic. Ifa-file po yan sa COMELEC. Nata, i-verify kang COMELEC kung ang mga pirmang ang tunay. I-verify kang COMELEC kung ang mga tawong nakalaag dyan, existing. Baka garadana ang mga nakapangaran dyan, nagpirma suwala, nagpirma sutuong kamot. Okay? So, i-verify yan, the veracity and the authenticity of those signature and the names appearing in the petition. Bako po yan madali. So sabihin ta naka-generate ki sufficient pirma, nakapapirma. More than 3%, more than 12%, sabihin ta overwhelming. Overwhelming so nagsuporta digdi sa initiative na ini. Dai pa yan, sabi nga ni kang not so fast. I-verify pa po yan kang COMELEC. Maghaharong-harong po yan, interview sa mga tawong nagpirma dyan kung talagang pirma mo ba ini? Nasabutan mo ba kung anong pinirmahan mo? Because the COMELEC must first be sure that this petition are made voluntarily and understood by those names that appear therein. Pag sinabi duman, pinapirma man sa nangyaya kami, tinawanan kami yung sanggatos ni Arog kaini, kaya kami dyan nagpirma, pwede po yan ma-invalidate. Yan na boto mo kasi that is not an intelligent consent. That may be an consent, but that is an uninformed consent. So, pag linaog po ini sa COMELEC, i-verify, dakulao na pundo ang kaipuhan dyan. Mabayad dyan ang COMELEC yung mga tao na mag-assess kayan. Kaya nga ni, ang People's Initiative, this is the least preferred mode of changing the Constitution because of the cost. Mahalon po ini sa kang proseso digde, dipisilon. Although, bako imposible, pero dipisilon. There are so many initiatives done
before even the time of President Fidel Valdez Ramos, dakulo ng mga nag-attempt na baguhan ang konstitusyon. Ano po? As in, da ini nagpo-proceed. Arog kaan kadipisil ang konstitusyon, pagbago ki konstitusyon, bako ini kararaw-karaw. Kaya po, kung mapirma kita dyan, may nagrani sa Indo, mapapirma. Ano nga yan? Aday nga autograph. Basahon po nguna nindo. Kasi igwa ka mo dyan na the moment you affix your signature in any document, you are legally responsible for your consent. Pag napatunayan na kaya ka mo dyan nagpirma dahil nakareceive ka mo ki anuman na kantidad, that can be taken against you. Igwa po kitang supisyenteng mga batas na nagpapanish kaya na mga arog ka na aktibidad. Okay? So that is kaya watch out po kita dahil basta-basta magparapirma kung daita nasabutan. Kung halimbawa nasabutan taman, talagang agreement kita na dapat ngaya arog talaga kaan at any cost dapat maamyan din ang constitution, hala, nus-nusinaan. Pirmahinaan because that is an informed consent. Dahil man tigbabawalan na basta nasabutan ta. So, yun po ang tadig sa charter change. After po kayan, okay, halimbawa, whether it's constitutional as constituent assembly, constitutional convention, or people's initiative, mapuuna po kan pagsurat kang mga provision kang batas. Bako man yan automatic na porket nag-proceed na ining constituent assembly, ining mga automatic mababaguan ta ng constitution. Dai po, magiribo pa sindaki provision kang batas, magdidebate pa ang mga delegates kayan, magkakaigwa kay mga public consultation, public hearing. It takes time. It takes time even to amend a single provisions of law. Bako po madali ang pagbago kang batas, the more it is difficult it is to change a provision in a constitution, a single provision in the constitution. So kaya nga ini ang pagbago kang because the constitution, this is the organic law of the country. This is the highest law of the Philippines to which all other law should adhere to. Digdi nagpupuon ang gabos na batas sa Constitution. Kaya dapat maingat ang paglagkang mga provision sa Constitution. Day po yan tigmamadali. Day po yan kay Puan Hidalion, kay Puan na consider gabos na nagkaigwa kay mga public consultation, and finally kapag naipasa na ang final draft of the proposed new Constitution, magkakaigwa po yan kay tig-apod tang plebisito. The plebiscite. It's actually a form of election, again, to determine kung ang mga tao gusto ninda ining i-adapt o dae. So, ini na po ang buton. Mang boto digdi, yes or no. Yes, I agree that the new constitution be adopted. Or no, I don't no. The constitution, the new constitution should not be adopted. So, magkakaigwa digdi ki botohan. Siyempre po, pag may eleksyon, gastos din yan. So, it will take time, effort, cost to change a constitution. So, masama bang baguhin ang constitution? Bako masama. Kaya lang, especially sa Muya po, ako po, practicing, consultant man ako sa mga negosyo. Ang puro permi po, sa negosyo, pag magdi-decision ka, puro permi yan, may pros and cons. May advantage, may disadvantage. Okay? May tig-apod kaming subject sa accountancy, so tig-apod ming management advisory services or management consultancy. Kung kung may decision ka, kaipuan, gabos na bagay, gabos na consequence, positive or negative, should carefully be deliberated, should carefully be evaluated before you make a decision. Because changing a constitution, wala na ining atrasan. The moment
the moment na aprubahan ini nagkaigwa na ki constitutional convention or constitutional body na mabago kang sa tong constitution, sabi nga ni the ball now rolls and wala na ining atrasan. Okay, so that's how complex that how difficult the change in the constitution. Natay ni mga tugang pinadipisilan masyado. Kasi ang effect kay ni, bako lang presente, pati future kang Pilipinas, apektado kay ni. Kaya dapat, padipisilan, kumaga, paghirapan. As in, kung talagang mahiling kang tao that changing the Constitution is the best way for the Philippines para makamove forward kita, para umasenso na kita, then why not? I don't think the people maano sindadigdig kung nahiling ninda na ini ang pinaka-best option, best solution. Pero sa ngunyan, ang sentiment kang mga tao, based on what I have read, mga nadaw kung ano, ang pinakang sentiment ngunyan kang tao, trabaho, edukasyon, health, harayuon sa priority ang pagbago kay konstitusyon. Ang kung mahapot ka sa mga tao, sailing mo ngayon ngunyan, anong dapat pagtuunan ng gobyerno? Ang sasabihin sa iyo, trabaho, edukasyon, health services, iyan ang mga priority. So, palistawon ta, sabihin ta nga, so, magpa-survey. Ngaan man sa ining mga survey firm, mga SWS, Pulse HR, magpa-survey. From among list of prioritize kang mga tao. Kung hain duman, sa priority kang mga tao, ang constitutional change. Kung yaon yan nakalagyan sa primero, ikadua, then maybe this is the best time na ipurso or para maging aggressive sa pag-change ng konstitusyon. Pero from among the priorities, halimbawa, ika-50 ini, ika-20, ika-50, inutan na sa 1 to 19. Okay? Inutan kasi itong mga urgent na nailing kang tao. Kasi ang purpose taman talaga digdi, ang gobyerno naman, ang pinaka-purpose kaan, magserbi sa tao. So, paano ta magserbi ng tao? Haputon ta kung anong sendang pangangaipo. So, haputon ta, we should know the needs of the people. Dahil kita mag-assume na huni ngayon, ang kaipuan ngayon hinduhuni. Igibuntang federal. Ang apot kan ng mga tao, pag nagibubang federal system, parliamentary system, mababaan na ang presyo ng mga barakalon. If you can say yes to us, then proceed. Pag sinifta bang parliamentary system, ang form of government kang Pilipinas, magkakaigwa na, mababa na daw ang mga employment rate. So mga education system ta daw, so mga health services mapapakaray. If you can give us an assurance that that is possible kung magiging parliamentary system kita, then maybe the people will support that initiative. Pero kung halimbawa, siging taas kang manggura na ngunyan sa bagas, 50 plus na. Ako pang nag-grocery sa Harong May. Akong nag-grocery sa Harong May, kaya aram ko pang barakalon. Dati, nag-grocery kay kami monthly. Ang 3,000 kong budget, 3,000, 4,000 na budget ko. Ano na yan sa mo na 2012, yung pa kita sa bangko, 2010, 2008, mga circa 2008, 2010. Yung pa ako kita sa bangko. Ang budget ko lang kay pag 5,000. Nakaka na kami kan good for 1 month. Na may tapos, nakakakakan pa kami sa mga fast food, sa mga restaurant. Ngunyan, Diyos ko, ang 15 mil na budget, tiharalon sana. So, tiharalon sana, ang budget na, tiharalon sana, dahil pa kami nakakakan sa restaurant. Mahalon. So, kaya po mag-double time, mag-double effort, para magtaas man ang satuyang, nakukuha. So, ini pong hello, nawara. Ini pong ining constitution, dakulo na po ining pinag-agihan. So, balikan ta lang sa mga nakaraan, kang Ramos administration, nagkaigwa na po kita ki tig-apod tang constitutional, proposal for constitutional change, na gusto na kitang mag-shift from presidential to parliamentary system. So, anong nangyari digdi? Sabi kang Supreme Court, so petition kang initiative
ang People's Initiative daima na enabling law. So it is not a self-executing provision in the Constitution, kaya pwede ang People's Initiative para sa proposed revision. Pwede lang ang People's Initiative sa amendment, sa piecemeal change. Kung revision, ang allowed lang is Constituent Assembly or Constitutional Convention. So, ekes kang time ni Ramos. Under ni President Joseph Estrada, nagkaigwaman ki attempt na baguan ng konstitusyon. Ang apod po digdi, Concord, Constitutional Correction for Development. So unlike the constitutional reform under Ramos, ang tigpo-propose naman kay ni kang time ni Estrada, baguhan ang economic provision kang konstitusyon. So ini pong tigpo-propose ngunyan, bako na ini bago. It has been attempted in previous administration at daini nagpursu for varying reasons. So, kang panahon pa po ni Estrada, nagkaigwa na kaining similar nagkaigwa man kay to kin mga opposition kasi ang pinaka problema ta po digdi sa tuya sa Pilipinas, this is my personal observation. Pag may mga proposal kayang arog kaini, puro permi ang minalog sa tuya, baka abusuhon ang kapangyarihan na tinaok ang tao. So baka ang tig-offer ninda economic provisions lang ang amin, the moment na tinawanan sinda kang authority kang tao, nagkaigwa sa People's Initiative, grinant tinaok sutiwala kang tao duman, pag abot kang surulatan, bako lang economic provisions so pinakiaraman. Pati sa mga extension of term, pinakiaraman na, pati sa mga kung ano-ano ng provision, pinakiaraman, dai na sinunod sa original proposal. Yan ang kinakatakot kang tao. Kung nata, hesitant kadaklan kang mga tao na magtao kaining authority sa satuyang mga legislators, sa satong mga representatives na itao ang satuyang power. Because the power always lies in the people. Dayan mahali. Nag-ano lang kita, kung baga tigde-delegate lang ang satong mga representatives. They have the delegated power because the power in the democracy lies in the people. Kaya nga kung gusto ta sindang salidahan, pwede. Sa constitution no arin ta sinda pwedeng salidahan every 3 years. O dahil kita nagayunan o salidahan. Takulon man diyan, di ba? Pag sa mga mga mag-ilusyon. O halimbawa, Brinecan, di ba ang kadaklan yan? Pagparahibi nga ito, dakol pa man dyan. So kita man, arog man siguro kayan sa politics. Nakita man, alimbawa, de kita kontentado sa kaining politiko, de kita kontentado sa serbisyo kaini. Na magpara problema sa election giraray, dakulon man dyan. Dakulon man dyan na qualified na na day lang na recognize, maybe day mid-bid, day kwarta, or day masyadong apelyido na well-known sa sa komunidad, balon taman. So that's because we always have that power. The power in the democracy lies in the people and it cannot be taken away. Kang time po ni Arroyo administration, igwaman kaan. Nagkaigwaman. Ang gusto man kay to ni Arroyo, ni President Arroyo, gibu na lang na unicameral. Haliho ng Senado. So, gibu na unicameral system, tapos, economic liberalization, puro permi economic, tapos may proposal man kayo, nagibu niya na federal system. Anong nangyari? As usual, walang nangyari. So, nagkaigwaman sigaw ng bayan. Okay, sigaw ng bayan. Nagkaigwaman kayo naramduman ko ini, na take up ini sa mo kayo sa bar exam si Attorney Raul Lambino, sigaw ng bayan, may Union of Local Authorities in the Philippines, nagpropose man sinda na magkaigwa constitutional change. So, na-dismiss man ito sa Supreme Court man kay ito. Although ining sigaw ng bayan, this is the closest petition na maano ko na magpupurso. Kaya lang na-strike down kang Supreme Court with a vote of 8-7. So 8
ini-strike out ini, so 7 nagpabor ko ta. Kaya sabi nga ni, diit na sana. Diit na sana ano. So, kang time man ni De Venecia, presidente kay ni si Arroyo, ang speaker kay ito, si Speaker Jose De Venecia, nag-attempt man siya, nagibu na constituent assembly sa mga senador tapos sa mga congressman. Ang sitwasyon po kay ito kang panon ni Joe De Venecia, pareho ngunyan, kapot kang super majority kang Congress, dakulon, ang problema ninda sa Senado, di nakikipag-cooperate. So, kaya dinalawas ining constitutional constituent assembly, nag-propose naman ki constitutional convention, ayon, dahil man girarin ang nangyari. Kay Aquino administration, nagkaigwaman po, as in kay Duterte administration, nagkaigwaman kay proposal. So, if you remember it, kung narunduman pa po nindo, so, kay Duterte, ang proposal man kay ito, mag-shift kita sa federal form of government. And I must confess, saro po ako duman sa nag-member sa Federalismo Alyansa Bicol. Kasi nahiling ko man duman sa mga benefit of being a federal state kang Bicol. So dahil man ini ng naging controversial kay ni, if you remember, so si Mocha Uson. So, nagsayaw-sayaw. So garo nabastusan sa mga na kaya dahil na pagpadagos about digdig federalism. So sa ngunyan, igwana naman po kitang initiative, hilingon ta. Hilingon ta sabi nga ni magmanman, magmarikas ang satuyang because constitutional provision is one of the biggest decision, if not the biggest decision we could ever make as a citizen of the Philippines. So pasiguro po kita digdi kung talagang sa hiling ta magayon ini, kumbinsido kita na magayon ang constitutional change, hala, pirma. Pero kung nagduduwa-duwa kita, sabi nga ni kayo, may kasabihin po kita, when in doubt, pray. Mga G. When in doubt, it's a no. So, parang pag arog po kayo ng personal kung ito. Pag nagduduwa-duwa, ay na. So, dapat sigurado kita, bago kita dyan, magtao kang satuyang consent. So, maalas 12 na tulos. Sana po may naakudan po kita ngunya na edisyon ta So, aram ko dakol na nagdadangog sa tuyang ngunya, nagsusubaybay. Sa mga estudyante ko po, aram ko nagdadangog diyan po sa mga staff mi po diyan sa San Jose Community College. Salamat po sa may po digde, makusugon palanda kami sa ining One Radio sa Pilar Sorsogon. So, happy listening sa mga taga Pilar Sorsogon, sa Ubing family, kay Nanay Maricon and Tatay Nestor. Nestor Ubing and Josang Ding Ubing, o Barangay Banuyo, Pilar Sorsogon. Happy listening to Lumerio family, o Barangay Marifosque, Pilar Sorsogon. So, shout out sa mga friendship kong aplikante sa Viva Max. Nag-apply pala ini. Kasi may yata ngunyan, may hiring sa Viva Max na mga talent. Nagdadangog sa FB Live ngunyan, si Nico Lumerio ng Pilar Sorsogon. Ang requirement man lang yata sa lalaki, daydang bu'ne. Si Pastor J. Matabuena ng Cruzada Legazpi. Si Master Chano Aquino ng Maroroy Daraga. MLGOO Edmund Banyares ng Irosin Sorsogon and San Jacinto Masbate. Happy listening po sa Induga Boss. Kay Doc Edward Herrero ng Daet Camarines Norte, live nag-altabi po sa live Facebook live. Si Engineer Henry Tibar ng San Miguel Catanduanes. Kumusta po sa mga Catanduanes? Nakakaabot man po dyan ang malinaw man dyan ang signal kang One Radio. Gusto ko man pong bation ang Borlagdan family kang Estancia Malinaw Albay. Sin po sa tong mga para subaybay digdi po sa Facebook Live saron tay ning magayunan po ang pagmate na dakulo kitang live viewers digdi sa Facebook. Sabi ni Ona Live Up
Ragde Samodjo. Edgar siguro ini. Edgar. Tigba ano. Maray na aga, attorney. Good morning po, attorney Blansa. Nagdadang po kami digdi sa Datag, Santa Teresa. Thanks po sa pagbasa. Ali kay Shirley Belir. Morning po. Ali sa kong kaklase. Si Sam Ohena. Classmate ko po ini kang high school. Si Ma'am Erlinda Bulaños. Good morning po, Sir Attorney. Sabi ni Sir Arnaldo Bubuyo, Sir Bubuyo. Good morning po, Attorney. Sir, dahil naman pagpara kaluwag, makaluwagon ka, Sir. Good morning po, Attorney. Halian kay Chel Diaz. Kay Miriam Segovia, good morning po. Kay Rolando Polidario Sr. Morning po, bako dapat salidaan ng konstitusyon, salidaan ng mga politiko nagaman sa pwesto. Tama po ina eh. So, baldisin na po nindungon yan pa sana kung sisa ang mga dapat ng salidahan. Next year, election na naman. Kay Ma'am Ladili Boneo, Ma'am Ladi. Faculty ko man po ini sa San Jose Community College. Good morning po, attorney. Kay Ma'am Course Monas, good morning, sir. Sana kung ano man ang pababagong mangyari, dapat sa ikararay kang mga pobreng tao, bakong mga nagka-jackpot kang diyang gobyerno na makakwarta na. Iyo po baga, na dapat, gabos na polisiya kang gobyerno, gabos na batas, it should be for the people. Ang essence po kang democracy, ang definition kang democracy, para po sa itong mga paradangog, it is the government of the people, for the people, and by the people. Ang gobyerno pong ini, gobyerno kang mga tao, para sa mga tao, basta, dapat gabos na mga policies po kang dapat puro perme, ang prime consideration, so ikabubuti, ikakarahay kang mga tao. Na bako lang sa pangsadiring interest, o lang, haluin na tagaro man sa nakita na sa garo kita cycle, sige taman sa ng pabalik-balik, paulit-ulit ang mga nangyayari sa to nata, kasi paulit-ulit pa ng desisyon ta, diba? Every 3 years nagdidesisyon kita, sabi ta gusto ta kipagbabago, ang ibuboto sa dati. So mga dagiton pagbaaray pang eleksyon, dagiton pag ma-eleksyon na abrasa na taon ng kisubre, bako ng dagit. So, nasa tao po ang power, nasa tao naman ang kapangyarihan kang So, let's use our power. Let's use our power. In a sense na bako talang isipon ng sadirita, future baga ini. Future ini. Sabi ni Ma'am Nirlin Burak, good morning po, ilo sa mga taga Jaime versus Hospital, especially sa medical records and dialysis. Salamat po dyan sa Jaime versus Hospital. Ini po masikat man girari ang pag sa Top Works. Ernie Buban. Attorney, maray na aga tabi. Ano pong maray kay ni kung maaproba ng pag-amend kang 1987 Constitution, haluyon man dai naaprubahan perang presidente na nag-agi dai man nag-prosper, dapat salidahan sa mga politiko nagaman sa posisyon. Thanks, attorney. Ang pinaka-problema po talaga, ako personal opinion ko lang, ang pinaka-problema pag mga arog kaining mga proposal sa constitutional change, so mga integridad kang nagbubusol. Kasi kung halimbawa, kung ang nagbubusol kaini, non-integrity, kung baga unquestioned ang sa iyang integrity, na ang sa iyang para talaga sa tao, maski gayud ako, matiwala ako sa iya, na itao ko sa iya ang kapangyarihan na bago ng konstitusyon. Pero kung halimbawa, ang nagbubusol kay ni, ay baka ngayao, pag abot kang oras, gamiton man sa nganing, maging so power, mag-stay sinda sa power, daay na sana. Ini ang pinakanuta, so question on the integrity of those person who will write our new constitution. De kita masyadong nakakatao kang sa tuyang 100% na tiwala ng kapangyarihang itatao kang tao gagamiton sa tama. Baka abusuhon.
Sabi ni Jimuel Bungalos, nakantabay na tabi. Attorney, shout out sa SKG Solid Katindugunatics. Ay, paano pala nakatindugunatics ganyan, ano. At kay Ate Nancy Bronjal, Cherry Gloria, Beth po, Beth, TY po. Hali po yan kay Jimuel Bungalos. Siyempre po, ano, kada pagprograma ko, kasi ano po, batiyon ko giraray ang sa kuyang mga pamangkin na mga paborito kong pamangkin. Si Pipay, si Maria Faye, naka-live naman po ito sigurado sa Facebook. Si Gabriel, si Princess, si Burnok naman. Okay, so ini po sa mga nagdadaong po diyan sa Barangay 3, sa Samayang Barangay. Salamat po sa pagantabay diyan po sa sentro kang Malilipot. Next ano po, ang next episode ta po sa Sabado, magkakaigo po kita ki mga co-host. Dai ko na ipamidbid. Saruman po siyang abogada, saruman siyang abogada na matabang sa tuya pag-explikar ka mga batas. Siguro ang tigiling ko kay sa mga schedule ko. May mga travel na naman akong may naka-schedule na naman akong travel sa ibang nasyon sa yan na ma-conflict big schedule sa So habo ko man na mapundo ining pagkatao taki informative program digdi sa radyo na kung baga may mag-substitute sa kuya in case na halimbawa po ngayon di ako makano digdi for whatever reason. So para diretso lang po kita kasi ang goal kang programa tang libreng edukasyon tungkol sa mga batas ta. So salamat po sa gabos. Alas 2 inabot na kita ki oras ki pamamaaram. Ini po giraray si Attorney Randy Blanza para sa programang Legal Sana. Hanggang sa masunod po tang pag-iribahan. Namumuhay ng tahimik sa